Let us open our Bible on Psalms 106, verse 3. Praise the Lord. Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times. Yes. Sinabi dito, mapalad sila na nag-iingat ng kahatulan. Ano ba itong judgment na ito? Kinakailangan wag natin itong tanggalin sa buhay natin. Kinakailangan wag natin itong alisin sa ating buhay. Alam niyo yung judgment, kahatulan? Ito yung sinabi sa Book of Amos, establish judgment in the gate of your heart. Mag-establish tayo ng judgment sa gate ng ating puso. Pag sinabing judgment, that is to decide what to do. Yung ba mag-decision ka? Now, paano natin gamitin itong judgment na ito? Use it to protect your salvation. Use it to protect your family. Use it to protect your ministry. Use it to protect your business. Use it to protect the entire of your life. So anong gawin natin? How we apply that? Judgment or decision making. Hate all evil. Love all the good. Yan yung ating pinaka-system ng ating judgment. Parang mall. There was a time ang SM Mall dito sa Ecoland na pasukan ng explosive device at pumutok. Meaning to say, yung gate ng kanilang mall nalusutan. Hindi mahigpit yung security system or yung security mismo. Anong sabi ni Digong? SM, pag malusutan pa kayo ng explosive device o bomba, ipasara ko ang inyong establishment. So, anong purpose ni Digong? Kasi maraming mamamatay ng mga civilians pag hindi nyo yan hinigpitan ng husto. So, sa buhay natin, higpitan natin yung security ng gate ng ating puso. Baka may makapasok na magsira sa ating kaligtasan, magsira sa ating pamilya, magsira sa ating negosyo, magsira sa ating ministry. Kailangan mag-establish tayo ng higpit na security. Kaya ang ginawa ngayon ng SM, kita mo yan naman. Magpark ka lang dyan sa SM, makita mo na kaagad yung security na naka-manman sa iyo. Kita mo naman yung mga security doon na nagbibisikleta na nag-o-observe sa iyo. Pagpasok doon sa gate nila, katakot-takot na scanner ang dadaan sa iyo. Obliged ka tingnan yung bag mo. Obliged ka tanggalin yung sombrero mo. Yan. Hinigpitan nila. Ganon din sa buhay natin. Let us keep judgment. Let us keep the security of the gate of our heart. Mapalad ka. Pag yan ay ginagawa mo every day of your life, hindi mo hinahayaan makapasok yung terorista na yan. Hindi mo hinahayaan makapasok yung destroyer na yan. And he that doeth righteousness at all times. Kumbaga pa, dito na tayo masaya. Dito na tayo mapayapa.
Dito na tayo maligaya. Dito na tayo kampante. Dito na tayo comforted sa paggawa ng katuwiran. At all times. Dito na tayo masatisfied. Dito na tayo masecured. Dito na tayo mabless. Dito na tayo liliwanag. Dito na tayo mag-excel. Yung righteousness na yan at all times, gawin natin yan. Maging blessed po tayo. Sabihin ko po sa inyo, you are so blessed. How? Basa. Psalms chapter 1, 1 hanggang 3. Praise the Lord. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Yan. Yan na yung ating magiging daily routine. Ang mga ungodly, sila ay naging ungodly dahil naiinganyo sila sa pamamaraan ng makamundo na led by Satan. At ang mga ungodly na ito, pag wala kang wisdom, wala kang knowledge sa katotohanan ng Diyos, you will be attracted to them. Ma-attract ka sa kanila. So kung ma-attract ka sa kanila, you will be joining with them. Kaya tuloy, rumarami ang causes, rumarami ang cases sa mundong ito. May husband na naghahanap pa ng iba. Meron ng asawa, naghahanap pa ng iba. Ibig sabihin yan, na-attract sa gawa ng mga ungodly. Kasi it shows they are enjoy, it shows they are privileged to enjoy the pleasures, which is ungodly. Pag na-apply mo yung sistema ng judgment na yan, na itong lahat na ito, hindi mo sila ginaya, hindi ka na-attract sa kanila, hindi ka na-enganyo sa kanila, hindi ka nagkaroon ng engagement sa kanila. Ito na yun. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Hindi ka lumakad, hindi ka nag-adapt, hindi ka nag-practice sa ungodly na mga pamamaraan. Nor standeth in the way of sinners. Maraming mga tao ngayon sa sanglibutang ito, they have their own stand. They have their own opinion. They have their own matatawag nating ideology, belief. But kung basahin mo ang Biblia, it is sinful because it violates, it contradicts the commandments of God. But for them, it's pleasure, it's enjoyable. For them, it is acceptable. Yun ang stand nila. But nahulog sila na sinners kasi it violates. Do not stand with them. Huwag ka magtayo sa kanilang pinanindigan. No. Nor seated in the seat of the scornful. Maraming mga tao ngayon na na-impluwensya ng spirit ni Satanas o ni Lucifer. Paano niya gi-slander ang Diyos sa harapan ng ilong? Ha?
ni Adam at ni Eva. Inislander niya ang Diyos. Ano yung inislander? Siniraan. Slander meaning to say you are making some negative impact sa isang tao. Ang ginawa ni Lucifer o ng serpente, inislander na ang Diyos. How? Alam ng Diyos, kaya hindi yan pinapakain sa inyo. Kasi alam niya na magiging katulad kayo na sa Diyos, knowing what is good and evil. So, it turns out na ang Diyos swapang. Ang Diyos madamot. Ang Diyos hindi pakisama o hindi nagbibigay ng favor. Ito naman si Adam at saka si Eva. Doon naman sila nag-focus. Doon naman sila naniwala. Kaya ganun. Kaya sa buhay natin, do not sit with the seat of the scornful who are talking rubbish against God. Yung mga nagsasalita laban sa Diyos. Come out from among them. May mga grupo pa naman ngayon, organization sa sanglibotang ito. The standard of their beliefs are not sound, hindi tukma sa Word of God. Huwag kang doon. Upo kasama sa kanila. Okay, you might be sometimes like Jesus sitting with the sinners, eating with the sinners, but to convince them, but to share the light of God sa kanila. Hindi naman yan maiwasan sometimes. But intentionally, magpunta ka doon to enjoy with them, to mingle with them, to have pleasure together with them. That's another story. Praise the Lord. O kaya mag-ingat tayo. But his delight is in the law of the Lord. So, the commandments of God is delightful. It tastes yummy. It feels comfortable. It turns into delightful ang law of the Lord. Bakit? Unang-una, hindi ka mapariwara. Hindi ka magkakamali. Hindi ka magiging sinner. Hindi ka maging rejected. Hindi ka magiging separated from your God. Because you delight in the law of the Lord. Pag sinabing you delight in the law of the Lord, hindi kumpleto ang araw mo, ang buhay mo, pag hindi mo sinusunod ang kanyang mga kautusan. Yan ang gagawin ng bawat isa. And in His law doth he meditate day and night. Alam mo, iba yung reading, iba yung hearing, kaysa meditation. Meditation, that is moment of quality time sa buhay mo na minumuni-muni mo ang banal na salita ng Diyos. That during that meditation, God is talking to you. During that meditation, you might talk to God as well at the same time. Meditation, tahimik ang panahon. You're alone with God, with the Word of God. Meditation, that is close, intimate moment with God. Kaya iba yung meditation. Praise the Lord. Kasi focus sa sarili mo lang. Focus, nakapokus ka sa sarili mo. So dyan, ang meditation, day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Meaning to say, hindi ka matuyuan. Hindi maghinto
yung pagbubunga mo. At lagi kang nagpa-prosper. Ano mang gagawin mo. Lahat ng gagawin mo, nagpa-prosper. Nasa material side ka man, nasa spiritual side ka man, saan ka man naroroon na venue ng iyong paglilingkod sa Diyos. Ang ganda ng magiging bunga niyan. Tingnan mo, ang ganda ng blessedness na tatanggapin natin sa Diyos if we keep that judgment. If we do righteousness at all times. Praise the Lord. Napakasarap ng iyong kalagayan at pakiramdam. Basa pa, Psalms 119, 1 hanggang 3. Praise the Lord. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart. They also do no iniquity, they walk in his ways. Yan. Mapalad ang walang dungis ng kanyang daan. Ibig sabihin yan, ito'y labis na nag-iingat sa kanyang daan, na hindi siya madungisan. Ito na yung prayerful na pamumuhay, ito na yung mitakot sa Diyos na pamumuhay, who walk in the law of the Lord. Ibig sabihin niya, na-apply niya ang law of the Lord. Blessed are they that keep his testimonies. What are the testimonies? These are the written events, activities of God in the Bible. These are the testimonies of God. So iniingatan mo yan. Paano napahamak si Adam at si Eva? Paano nahatulan ng mga tao sa panahon ni Noah? Paano nasunog ang Sodom and Gomorrah? These are the testimonies of the Lord. So therefore, do not follow after their works. Huwag mong gayain ang mga gawa nila. Paano na-bless ang mga anak ng Diyos? Paano na-bless si Abraham? Paano na-bless ang mga people of God? Then, that are the testimony of the Lord. Then, follow after their works. O yan, ano mo yung testimonies of the Lord. And that seek Him with the whole heart. Yung ating paghanap sa Diyos sa umaga, paghanap sa Diyos sa panahon ng lahat ng oras, whole heart. Yung bang wala kang reservation sa jablo, wala kang reservation sa kasamaan, wala kang reservation sa negativity, whole heart. They also do no iniquity, they walk in His ways. Kung idadaan ka ng scanner, idadaan ka ng blood chemical check-up, dadaan ka ng lahat ng toro, scanner, walang nakikita sa iyong iniquity. Praise the Lord. Ang linis-linis mo, ang healthy-healthy mo. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Hindi lang isipin natin physical, healthy lang yung ating concern, but much more yung ating spiritual. Praise the Lord. So, dapat natin itong alamin. Anong dapat nating gagawin? We must be knowledgeable. We must be aware. We must be watchful and prayerful of all these things. Basahin natin. John 13:17. Praise the Lord. If ye know these things, happy are ye if ye do them. Yan, kung nalaman nyo lahat ang mga ito, yung mga unang verses na lumabas ngayon, masaya kayo pag ito'y ginawa ninyo. Knowing is not enough. Having the knowledge is not enough. Hearing is not enough. Reading is not enough. Meditation is not enough. But real happiness will be acquired after you have done those things, if you do them. Praise the Lord. Para bang nung una, bata pa ako,
Pag makakita ako ng Coke na sa Frigidaire, inaasam-asam ko talaga yan. Pero dahil yan ang negosyo namin, so marami kaming stock. At maliban dyan, ako ang bumibili niyan. Ako yung inuutusan ng nanay ko, so meron akong part na pwede akong kumuha libre. Kaya pag nakuha ko na yung Coke na pinakamalamig doon sa ref, binuksan ko. Pag inom ko niyan, ang sarap ng aking pakiramdam. Satisfied ka talaga sa lasa, sa lamig, at talagang ano ka talaga. Spiritually ganun. Knowing all these things is not enough. Praise the Lord. But after you have done it, na-apply mo ba? Nagawa mo? That's the time. Parang Coke. Alangan masatisfy ka sa tingin lang. Masatisfy ka sa appreciation lang. Kunin mo, buksan mo, inumin mo. You can feel the satisfaction. Ganon din ang salita ng Diyos. Not reading, hearing, meditation is not enough. But happy are ye if you do them. Gawin natin. I-apply natin ito. Amen? Praise the Lord. Ano pa? James 1:25. Praise the Lord. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Yan. Pag sinabing tumitingin ka sa perfect law of liberty, why perfect law of liberty? Because it is the law of God made you free from iniquity, from sin, from the captivity of darkness. So that's why perfect law of liberty ang tawag niyan. Pag ikaw ay nagpatuloy dyan, ano ibig sabihin nagpatuloy? When you were still young, even at your middle age, even at your old age, even until the end. Patuloy ka eh. Nung mahirap ka pa, you keep that word of God. Nung nag-asinso ka, patuloy ka pa rin. Nung nasa Pilipinas ka, pinalad ka ng Diyos na pa-abroad ka, nag-iba ngayon ang iyong atmosphere ng inyong bansa. Naging citizen ka na doon, more privileges dumating sa buhay mo, patuloy ka pa rin sa perfect law of liberty. Praise the Lord. Hindi kay panahon ng kahirapan, panahon ng misakit, lagi kang nagme-meditate, lagi kang nagpi-pray, lagi kang nagsisimba kasi may problema ka. Pagdating ng kahayahay, wala na, galibanting ka na lang. You are no longer looking to the perfect law of liberty. That is no longer your concern. That is no longer your observance. Welcome na lahat ang mga iniquities. No, continue. He being not a forgetful hearer. Hindi ka forgetful hearer ngayon, bukas ganun din. Hindi ka forgetful hearer nung naghihirap ka, pagdating ng maraming blessing, hindi ka forgetful hearer. Hindi ka forgetful hearer na sa Pilipinas ka, sa sarili mong bansa. Just in case makapunta ka sa ibang bansa, you are not forgetful hearer pa rin. But a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Yan ang totoo. Hindi yung katulad ng mga gamo-gamo. Alam mo yung gamo-gamo? Nung una, magpunta ako ng magsayap. Wala pang kurinti noon eh. Punta ako ng Chumbukan. Hindi nyo ba alam, nagbibit-bit ako ng Petromax. Because that is the most effective light sa mga walang kurinti. Tubilan mo yan ng gas, bilhan mo na ng yung niya, bulb niya, yung parang net. Pagdating mo doon, ipabomba mo yan sa mga membro, pablidingan mo konti ng gas bago sindihan, paglagablab niyan, pag init niyan,
mag-expand yung net na parang bulb. Bumbahan mo pa yan, i-full mo pa yung pressure. Dagdagan mo ng hangin. Ay, nako. Sabihin mo, ganyan ka, yung ilaw niya, ilang wattage kaya. Ang liwanag. Napaka liwanag po. Kaya, ganun sa buhay po natin. Praise the Lord. Kailangan talaga yung ating liwanag ay lagi tayong maintain yan. Kahit saan ka magpunta, dala-dala mo yan. Anywhere you go. Basa pa. Revelation 22 verse 14. Praise the Lord. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. Ano ang ma-consider natin the most negative effect after the disobedience of Adam and Eve? Wala nang iba. Yung inilayo sila sa lugar kung saan yung vicinity ng Tree of Life. Maliban inilayo sila, meron pang sword na nag-rotate. Anytime they will stretch their arm to get that Tree of Life, putol. Imagine that. Blade yan eh. Rotating yan eh. That is the most incredible, the most woeful moment sa buhay nila na nangyari. Pero sinabi dito, blessed are they that do His commandments. Kaya kung gigawa ng nila yung commandments ng Diyos sa panahon na yun, they have the right to eat the tree of life. May karapatan sila. Hindi sila itaboy, hindi sila gwardyahan ng rotating sword na yan. Bigyan sila ng karapatan to eat, to take the tree of life para hindi na sila mamamatay. And that is to be in the kingdom of God. And may enter in through the gates into the city. Kaso ito yung hindi natupad sa buhay nila. Ano ngayon? Gayahin natin sila? Sundin natin sila? Dinidiscourage na nga tayo. By one man's disobedience, maraming napahamak. But Jesus Christ, by one man obedience, many become righteous. Kaya ngayon sa buhay natin, huwag mawala ang privilege sa bawat isa sa atin to eat the tree of life, to have everlasting life, to enter into the gates of that city of God, whose builder and maker is God. So therefore, what is the conclusion? Keep the commandments of God. Be obedient at all times. Praise the Lord. Tayo na mga anak ng Diyos, may mga pagkakamali man talaga tayo na ating naranasan sa paglilingkod sa Diyos. But, nagawa nating magsisi. Nagawa nating manumpa. Lord, hindi ko na ulitin. Lord, hindi ko na gagawin. Promise. Minsan, makalimot pa tayo, magganon pa tayo. Minsan, makalimot tayo. Ganon-ganon pa tayo para kunwari na sincere ka sa promise mo. That is not needed anymore. Ang importante, ano yung pangako natin na hindi natin gagawin uli yung pagkakamali natin. Do it. Praise the Lord. Basa. Psalms 119 verse 106. Praise the Lord. I have sworn, and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments. Ayan. Nanumpa ako. Gagawin ko na ang inyong righteous judgments. Minsan nagkamali tayo noon, nag-decide tayo na hindi tama. Nakagawa tayo ng masama. Minsan nagkamali tayo noon, nag-decide tayo o nag-decision tayo ng mali na decision, kaya nakamali tayo ng
nakagawa tayo ng masama sa kapwa at sa mata sa Diyos. Dahil sa guidance ng ating Panginoong Diyos, nalaman natin na mali pala tayo. Ngayon nag-sorn tayo, nanumpa tayo, hindi ko na gagawin uli. At susundin ko na ano ang tama ayon sa iyong righteous judgment. Kaya napakalaking privilege na mag-establish tayo ng judgment in the gate of our heart. Kasi hindi na matanggal sa atin yung knowledge of good and evil. Nakain na yan eh. Kung baga pa nasa instinct na yan ng tao, yung good and evil. Alam mo tayo, vulnerable tayo sa tukso gagawa ng masama. Oo, totoo yan. Vulnerable tayo sa pagnakaw, vulnerable tayo sa paggawa ng mga nakakatukso na gawin sa sanglibutang ito, na alam natin masama. Nasa instinct na natin yan, good and evil. Kaya ang ginawa ngayon ng Diyos sa buhay natin, ginabayan niya tayo to establish judgment. Para any evil, all evil, sala yan. Huwag mo yang ipapasok. Only the good. Bakit? Para maging wala kang gagawing masama sa kapwa mo. Wala kang gagawing masama sa mata ng Diyos. Kasi sinala mo, pati ang pananalita mo, pati ang pag-iisip mo, pati ang kilos mo, pati ang pakitungo mo. Lahat ng mga pwedeng masama nating gagawin sa ating kapwa, we avoid it. We don't permit it. Only the good. Basahin natin. Acts 24:16. Praise the Lord. And herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men. Yan. Ano ini-exercise natin sa buhay natin? Pag sinabing exercise, you practice it. Pag sinabing you practice it, that is your doing. Yun yung ginagawa mo. I have always a conscience void of offense. Yung konsensya natin, lagi walang offense. Pag sinabing void of offense, walang guilt. Walang guilt. Walang yung guilt conscience. Alam mo kapag gumawa tayo ng masama sa kapwa, ma-feel ba natin na meron tayong guilty na feeling? Praise the Lord. So kailangan void of offense ka sa tao at sa Diyos. Ay, paano natin gawin yan, Pastor? Yes, let us keep the judgment of God na itinuro niya sa atin. Yan ang talagang dapat nating i-exercise. So ano ngayon ang ating magiging kalagayan, status, pag yan ay ginagawa natin continuously, non-stop? Basa. Romans 2:7. Praise the Lord. To them who by patient continuance in well-doing, seeking for glory and honor and immortality, eternal life. Yan. Doon sa sino man, by patient continuance in well-doing, seek good for glory, honor, immortality, eternal life. Imagine that. The gate of heaven opened for you to enter in. The glory which fadeth not away will be rendered to you. The honor which is not honor from anyone, but the honor from Creator, the Creator. Tatanggapin mo. Immortality. What do you mean immortality? Immortal man talaga tayo. But it must be with eternal life. Anuhin mo yung immortality with second death. Anuhin mo yung immortality with hell. Mabuti wag ka na lang maging immortal. Immortality must be with eternal life. Kailan mangyari yan? If you have all the
patience. Non-stop doing, well-doing. Praise the Lord. Alam mo, pag nasa school tayo, tatanggap tayo ng ribbon or parangal or recognition. Sino ang tatayo dyan? Hindi yan maglagay dyan ng estudyante. Hindi yan maglagay dyan ng hindi kilala. Usually, nandyan yung principal. Para yung mga estudyante na magpunta dyan, feel nila na naparangalan sila ng higher personality. So, ganun. Kung ang Diyos ang magbigay sa'yo ng honor, yung Creator, wow! Super! Hindi yan basta-basta. 1 in a million ang pagkatao mo. Kaya sikapin natin ito. Praise the Lord. Huwag natin itong isihin. So anong gawin natin? Galatians 6:9, pakibasa. Praise the Lord. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Yan. Huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Kasi para din tayo nagtatanim yan. Someday, anihin natin ang mga ginagawa natin. Huwag tayong manghimagod in well-doing, for in due season. Minsan, magpunta ako ng palengke. Gusto ko magbili ng avocado. Kasi isa yung prutas na yan na karapat-dapat to maintain my good health. Kaso, hindi season ng avocado. Kahit saan ka magpunta, walang avocado. Sir, hindi na season ngayon ng avocado. Kaya sa buhay natin, huwag tayo manghimagod sa pagtanim, sa paggawa ng mabuti. Merong due season. Ano ang season sa Davao ngayon na mura? Durian. Minsan, magdaan ako dyan sa mga vendors dyan sa tabi. Durian, puyat, 30 pesos per kilo. Season eh. Kaya, ang buhay natin, huwag tayong maghimagod sa paggawa ng mabuti. Merong season. Merong time. Haharbisin mo yan. Bubunga yan. Papakinabangan mo yan. Praise the Lord. Ganun po. Eh paano yan, Pastor Chit? Nainggit yung tao sa akin. Wala naman akong ginawang masama sa kanila. Ituruan mo silang magtanim. Turuan mo rin sila na huwag kayong manghimagot, gawa lang kayo ng gawa ng mabuti sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Yung nakita nyo sa akin, dumating lang yung season sa buhay ko na i-harvest ko na. Kayo rin. Ganun. Praise the Lord. So, last verse, ano ngayon ang the best nating gagawin? Sige. Psalms 119 verse 112. Praise the Lord. I have inclined mine heart to perform thy statutes always, even unto the end. Yan. Anong incline? Kumbinsado ka na. Anong inclined? Naakit ka na. Anong inclined? Napaniwala ka na. Anong inclined? Sold out ka na. Sa katotohanan ng Diyos na hindi nambubola. Sold out ka na sa kabutihan ng Diyos na walang kasamaan. Sold out ka na sa pag-ibig ng Diyos na walang pakunwari. So in-incline mo na yung puso mo. You decided already, yes, Lord, yes to you. Yan. I have inclined mine heart to perform thy statutes. What do you mean to perform His statutes? Ibig sabihin yan, convince ka na to apply it. Convince ka na to live according unto it. Ipamumuhay mo na. To perform thy statutes always. Kampanti ka na yan na yung maging pamumuhay mo. And even unto the end. Non-stop na. Diyan ka na maging blessed. Diyan ka na yung tinataw na it is well with your
soul. Di ka na maalis dyan. Praise the Lord. Kaya dakila at napakabuti ng Panginoon. Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times, even unto the end. Kasi alam natin, sa end ng buhay natin ang babasihan ng ating eternal state. Yung pinakawalang hanggang natin, yung pinakakatapusan. Gawin natin yan. Habang ginagawa natin yan, we are depositing, we are storing incorruptible riches. Magtataka na lang tayo, Lord, di pala ako nagkamali sa aking non-stop na paggawa. I have so much. Sabihin mo na doon, I have so much with these blessings. Totoo talaga. You are the God of judgment. What you have sown, he that soweth sparingly shall sow sparingly. He that soweth bountifully shall reap bountifully. So magpakayaman tayo sa darating na panahon na ating tatanggapin sa ating Creator. At di mo lang maisip, kahit dito sa mundo, hindi ipagkakait ng Diyos any good thing na para sa atin. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.